That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Huwag sawa na kami, BBM. Umalis ka na dyan, pinang ama mo. Chopper ng mga buhaya spotted sa Sabah, Malaysia, anak ng kagwang. Huling-huli po itong chopper ni Saldico. Ibig sabihin, nasa Sabah, Malaysia si Saldico nagtatago. Malay natin, no? Pag nandun siya, nagkikita sila ni Bongbong Marcos. Anak ng kagwang talaga naman, no? Manong Chabit at Rowena Guanzon, sabay nagngit-ngit ang kanilang mga paningin kagahapon. Binanata ni Manong Chabit muli itong si Bongbong Marcos at sinasabihang weak leader at dapat na umano ito mag-resign na. At pinagmumura din ni Ma'am Rowena Guanzon itong si Bongbong Marcos at pareho po sila ni Manong Chabit na panawagan, mag-resign na at weak leader at may kasama pang bangag ka talaga, BBM. Grabe talaga itong Pangulo na to, walang kwenta. Ito na ho ang Pangulo na naabutan ko na walang kwenta. Ito ang Pangulo na nagbibigay sakit ng ulo sa maraming Pilipino. Naharap-harapan na tayong ninakawan sa kaban ng bayan, siya ay relax pa rin ang animal na to, no? Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Kasama na rin yung mga trolls anak ng kagwang. Oy, mag-subscribe kayo, hoy! Dumami naman tayo dito sa Bisdak Pilipinas. Naamoy ko na ho. No? Pabagsak na po itong gobyernong Marcos na nakikita ko. Marami ng mga pumalag, mga negosyante, mga religious sector. Talagang manhid lang talaga si BBM sa mga nangyayaring mga rally. At feeling niya, yung mga nagrarally ay kakampi niya. Kasi yung nga naman kasi yung mga komunista, hindi man sumisigaw ng BBM resign. Ayan yung mga piki ng mga kabayan. Pero kung daw ka BBM, dahil nga ang mga negosyante, galit na. Hindi naman mga ubob at tanga yung mga negosyante, kaya imposible naman talaga mga tanga ang mga animal. Di ba? Yan ay nagmamasid at nakiramdam din, nag-o-observe. Kaya hindi po pwede mamaliitin ni Auntie Claire at ng Palasyo ang galit ng mamamayan. Akala ko siguro nila na ang mga Pilipino ay mauuto at mabubudol nila ng ganun-ganun na lang. Kagaya po itong si Manong Chabit. Grabe na ho, galit na talaga si Manong Chabit dito, hindi na mapakali. Siguro anong ang inisip ni Manong Chabit dito, paano kaya natin mapag-resign itong si Bongbong Marcos at nanawagan na naman si Manong Chabit sa mga kabataan, sa mga Pilipino na lumabas, magingay, mag-rally at ilabas ang kanilang mga galit sa puso laban dito sa gobyernong nakangiwi ang tanga na ang hilig ay mangulimbat at mambudol sa kaban ng bayan. Unahin po muna natin si Manong Chabit, pakinggan po natin ang kanyang video. Gahapon po inalabas po ito. Narito po. Palike guys. My fellow Filipinos, I speak to you today as a Filipino who has dedicated my life to public service and love this country too much to stay silent. I once believed our nation was finally rising, only to see corruption pull it back down again. Our people are struggling. Prices are high, there is flooding everywhere, and billions are being lost to corruption. This flood control scandal is the biggest corruption scheme I've witnessed in my entire life, having seen 8 presidents lead this nation. This is an obvious, well-orchestrated scheme created by this administration to exploit the country's national budget for personal gain. The floods have only worsened during Marcos Jr. administration. Why? Because there was never a master plan for flood control. Only scattered projects approved anywhere and everywhere, without coordination, flood mapping studies, or honesty. Worse, our farmers' crops keep getting destroyed because a dike meant to protect the river failed. Family homes continue to be washed away by flash flood, and our children, the poor, and the entire nation is paying this price. The BBM administration has invested ₱500 billion in flood control alone. More than 9,800 flood control projects have been built. But why do the floods keep getting worse? Let us speak plainly. Public funds are not released easily. There is a process. And at the very top of that process sits one man, the President of the Republic of the Philippines. Correct. Every year, before Congress sees any line item, the President reviews and approves the National Expenditure Program, the NEP. That is the master plan of where our money will go. Without his signature and approval, it cannot move forward. Iyan ang dapat pagkatandaan ng maraming Pilipino. Lalo na po yung mga nagrarally-rally dyan ng mga hinayupak ng mga komunista. Hindi ho ninyo masisisi si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos yung kahuli-hulihang lumalagda dyan sa General Appropriation Bill na pinagdidibatehan ng Kongreso at Senado at dumadaan sa BICAM Small Committee. Kung walang perma si BBM, walang insertion, walang korupsyon, walang mga allocable amount. Yan dapat ang pagkatandaan ho ninyo. Kasalanan ni Bongbong Marcos ang lahat ng nangyayari sa ating bayan. Huwag nyo pong ilihis ang lahat ng sisi kanino man. Hindi kasalanan ng Duterte yan, animal kayo. Duterte pa rin. Bongbong Marcos, magpo 4 years na. Nasa Duterte pa rin yung utak ninyo. Marcos admin, naglimas ng kaban ng bayan. Nasa Duterte pa rin ang utak ninyo. Sinabi ni Manong Chabit, pinakamalaking iskandalo sa flood control sa kasaysayan. Hindi lang siguro sa kasaysayan, sa flood control, kundi corruption issue talaga. 1.2 trillion po ang ginastos ng Marcos admin sa flood control. Karamihan ghost projects po, 421 ghost projects sa flood control.
Niluloko tayo harap-harapan ni Bongbong Marcos. Naninisi ng ibang tao. Nagtuturo na siya naman talaga ang may kasalanan, kalukuhan. Magising tayo dito. Hindi po pwede na magpadala tayo sa mga drama nila, pautot puro Duterte. Tandaan ninyo ang pinag-uusapan natin, pondo sa Marcos admin, hindi pondo sa Duterte admin. Dahil hindi ginamit ng tama ng gobyernong ito ang pera, kinurakot, nilimas ang kaban ng bayan. Tuloy Manong Chavit. The Department of Budget and Management, or DBM, then prepares and releases the funds with the President's approval. Correct. The Department of Public Works and Highways, DPWH, who also takes orders from the President, implement the project. Correct. These are not independent agencies. They follow the President's direction and instruction. And when Congress debates the budget and send it back to Malacanang, who signed it into law? The President himself. Correct. He approves the General Appropriation Act, or GAA, with full knowledge of its content. So when the Congress and Senate inserted 450 billion in public work funds, and Marcos Jr. vetoed only 29 billion, it means he personally reviewed the remaining 421 billion pesos in infrastructure. It is also means he conferred with his first cousin Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. He also chairs the Cabinet Cluster of Disaster Preparedness and Infrastructure, which means he should be leading the creation of a genuine, science-based national flood control plan. He is responsible for the long-term plan of his own Build Better More program. But instead, it has turned into Build More, Waste More. Correct. Every major flood project, every rehabilitation program, every large-scale public works, all of it passes through his desk. He reviews every plan and approves every peso. So tell me, how can anyone say, I don't know? How can he say, you should be ashamed of yourself? Perhaps it is you that you should be ashamed of yourself, Mr. Correct. President. Filipinos' hard-earned pesos have disappeared into flood control projects like GOS. Who carries the ultimate responsibility? It is not the officials, not the engineers, not the contractors. It is the President who holds the power and the trust of the nation. Corruption has been allowed to flood every agency of his government. It is a failure of leadership at the very top. What our President is doing is shifting the blame to others to save himself. Tumpak ka dyan, Manong Chavit. Yung SONA, no? Yung sinasabi niya na, mahiya naman kayo. Yun po ay paghuhugas kamay na. Kasi nga ho, meron na sigurong nagtimbre na, wala na, Mr. President, na tayo, bistado na tayo. Yung flood control, puro ghost projects. Kaya ang gawin mo dito, para hindi maulit sa'yo, yung naulit, nangyari sa tatay mo, maghuhugas kamay ka, isama mo dito sa, sa SONA mo, na sabihin mo, mahiya naman kayo. Ikalukuhan. Ang mga tao naniniwala lang dyan, na sinasabi niyang mahiya naman kayo, kung hindi si BBM, ang pumirma ng General Appropriation Act. Siya nga ang utak Pinagmalaki pa nga na nire-review daw niya yung budget Pero anong resulta? Maraming insertion. Isa lang ang ibig sabihin. Saldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, magkasabwat silang lahat. Sila ang gumagawa ng sakit ng ulo sa ating bayan. Isipin mo yung flood control. Yan pala ay big ticket projects nila. Kumbaga, yun yung legacy nila, no? Marcos admin. Kasi nga si former President Duterte, build program, maraming nagawa, mga tulay, skyway, flyover, lahat. Napakaganda ng Pilipinas. Maraming mga construction, infrastructure. Itong si Bongbong Marcos naman, binago niya yung build. Ginawa niyang Build Better More. BBM nga. Malas yung pangalan mo Kaya ang resulta, gumawa ng flood control, ligasiya daw nila. Legacy sa pangungurakot, legacy sa paglimas ng kaban ng bayan. Huwag na kayong gumawa ng mga ligasiya. Dahil ang Marcos, ang legacy nila, tatak kawatan, tatak buaya, yan ang tunay. Anong resulta? May nagawa? Wala, puro ghost projects. Tuloy Manong Chavit. That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Ito na. Let me ask this simple question. Why is the ICI, the Independent Commission on Infrastructure, not investigating Ilocos Norte? Did you know that majority of the flood control projects in Ilocos Norte are contracted to either the Discayas or the newly elected Lawag Mayor, handpicked by the President himself? Almost 4 billion pesos has been funded to this mayor, who is their favorite contractor since Bongbong administration. Why is this not being flagged? The controversial Discayas themselves have 2.7 billion flood control projects that are paid in advance, with some uncompleted in Ilocos Norte. Why are the investigations skipping Ilocos Norte? The clearest example of how corruption hides under political protection. If he's doing this in his own province, then there is no doubt he's doing this to the rest of the country. I challenge you, Mr. President, to order your so-called independent body, the ICI, to begin this probe in your own province of Ilocos Norte. Prove credibility first before diverting blame to others. I challenge the youth and the religious group to accompany the ICI in their investigation of Ilocos Norte. I urge the public to call out the engineers and contractors in Ilocos Norte to stop protecting the mastermind. Look at how they will spin the story and try to silence me. The so-called plunder case they filed against me is a baseless complaint. Stop muna tayo doon, no? Laging binabalik-balik yan ni Manong Chavit na imbestigahan nyo ang Ilocos, no?
Umpisahan yung ICI dito sa Ilocos Region, lalo na dyan sa 1st District ng Ilocos. Bakit sinasabi ni Manong Chavit yan? Kasi nga, para magkaroon ng tiwala ang taong bayan sa Independent Commission ni Bongbong Marcos. Kung totoong independent yung hinayupak na yan, tama, sundin ninyo si Manong Chavit. Unahin nyo muna yung rehiyon ni Bongbong Marcos. Kasi bakit? Nandun yung anak niya eh. Nandun yung mga kamag-anak niya. May mga flood control projects, may mga infrastructure din po, binusog ni Bongbong. Simula nakaupo siya hanggang ngayon, siksik-liglig ang biyaya sa Ilocos Norte. Kongresista si Marcos, 2 terms na, di ba? Bakit hindi mauna-una? Dahil nga, mabulilyaso sila. Nung unang ipakita ni Manong Chavit na hinahabol daw yung flood control na gawin eh. Baka siguro tapusin muna bago papuntahin yung ICI. Eh wala na, nakakuha na ng video si Manong Chavit eh. Tama dito si Manong Chavit. Para maniwala, hindi unahin mo, hindi nga mauna-una. Kasi mga maraming ghost projects. Yung term na ginamit ni Manong Chavit na weak leader, si Bongbong. Noon pa yan, alam na yan ni Tatay Digong at sinabi na po yan sa atin, hindi lang naniniwala ang ibang mga Pilipino. Kami naniniwala ho kami na si Bongbong Marcos ay weak leader. Ito na nga ho yung bumungad. Marami pang awayan that time. Ay, hindi naniniwala kay Duterte. So, ito na, weak leader. Si Bungit, walang alam. Di ba, nung kabataan niya, panay walwal lang yan, panay kanta lang yan. Idiot! Kagis na yan. Barkadista. Walang alam yan eh. Kung paano magpatakbo ng bayan. Nagiging gobernador na yan, di ba? Si Bongbong, anong nangyari? Eh, walang kwenta yung bayan nila sa Ilocos Norte. Kaya ito ngayon, kamalas-malas ng bayan, ayan, naluklok, weak leader. Pero, sabi nga ho nila, nangyari na yun eh. O anong gagawin natin? Hindi, yung weak leader, manawagan tayo na pag-resignin natin. Which is, tama yung ginawa ni Manong Chavit. Nabudol siya, nagkamali siya, nangikinampanya. Ito, sa damakmak na korupsyon, revolutionary government ng tawag niya. Nanawagan sa revolution eh. Mag-resign ka kasi weak ka. Tuloy, Manong Chavit. A political weapon meant to destroy me because I have chosen to speak the truth about corruption at the highest level. If there is any truth to any accusations against me, I'm willing to go to jail. I am a man of one word. The complainant of this plunder case, Attorney Tili Cordero, who has a record of being suspended for 6 months by the Supreme Court for violation of the Code of Professional Responsibility, or CPR of lawyers. She even came to my house asking for money, proof of pictures which I will post publicly. She is the first cousin of the mayor I defeated in Narbacan, Mayor Eduardo Zaragoza, the most corrupt mayor that Ilocos has ever had. For 33 years that he and family were mayors, there has been no progress, no new municipal building, no new market, and barely any infrastructure except ghost project. This mayor even had ghost farmers to convert public funds to the mayor's pocket. In my barangay, Solbec alone, they appropriated 9 million pesos for the benefits of 65,000 ghost farmers, while the official registered farmers are only 80, with the whole population of Narbacan being only 44,000. I filed that case 10 years ago, but the ombudsman has not even touched that very blatant case up to now. Why have they accepted this fake complaint against me in just one day, but not act on the real plunder case I filed against Mayor Zaragoza? Okay, sabi nga ho ni Manong Chavit lagi dyan, diversionary tactics to. Pinapatahimik ako. Basta-basta na lang ho sila, nagpapile sa akin ng walang basihan. Lahat daw kasi nungalingan. Sa akin ho, sang-ayunan ko dito si Manong Chavit. Bakit? Kasi kung may kaso to si Manong Chavit, bakit sinampahan ng kaso ng mga bataan ni Bongbong Marcos? Eh, ito kasagsagan ng kainitan ng flood control scam na binabato ngayon sa gobyernong Marcos. At bakit ngayon, na sobrang maingay ang ingay ni Manong Chavit laban sa gobyernong Marcos? Simple lang po natin ito intindihin. Hindi mo na kailangan, kumbaga kailangan mong magaling o matalino ka. Simple lang ang logic eh. Kung may kaso ka, si Chavit, Singson, dapat noon pa sinampahan ng kaso. Bakit ngayong ginawa ho nila? Tama, pinapatahimik at dinadivert yung issue para mahati yung atensyon ng mga Pilipino, imbis na makatutok sa flood control, andito na hati kay Chavit Singson. Pero sa akin, mukhang malabo na ho eh. Malabo na po pagtakpan ito ng gobyernong Marcos. Kahit sino pa idadivert pa nila, yung napakalaking iskandalo sa gobyernong ito. Kalukuhan no. Siguro noon, yung wala pang social media, wala pang mga political bloggers, television lang yung maaasahan, pwede mapagtakpan. Kasi ang pinapanood at pinaniwalaan lang ng taong bayan noon, television lang mga media lang Pero ngayon high-tech na kasi. Nasa new generation na tayo, digital generation na po tayo Kaya madali mong makontra yung mga black propaganda, diversionary tactics ng gobyernong Marcos. Marunong na rin ang mga tao maghimaymay at hindi na rin basta-basta maniniwala. Kaya nahahati ngayon ang Pilipino Pero siguro yung mga supporters si Bongbong Marcos, mga komunista, paniwalang-paniwala dito. Lalo na yung mga nagrarally, mga kabataan pantilis, anak ng kagwang. Yung mga komunista, aktivista, nung pumunta nga si Manong Chavit doon sa September 21 rally, binugbong si Manong Chavit, wala namang kasalanan si Manong Chavit sa kanila. Kasi naniniwala sa black propaganda at alam ko yung mga nagbubukay Manong Chavit, bayad yon ni Bongbong Marcos. Black propaganda, diversionary tactics, malabo na Tingnan mo, kahit anong gawin nila sa mga Duterte, hindi na divert nila, walang naniniwala sa kanila.
nakatutok pa rin ang taong bayan dito sa flood control. Kasi nga trilyon ang pinag-uusapan dito sa budget na ito. Hindi pwedeng basta-basta mabubura sa isipan ng bawat Pilipino. Tuloy, Manong Chavit. This is how they operate. Silence the whistleblower and protect the corrupt. They attack me because I'm not afraid to tell the truth. Correct. But take note, all their paid online troll farms and their attack dogs will never silence me. My countrymen, let us no longer be fooled. We keep trusting the same name. We are told that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will redeem the Marcos corruption course for the Filipinos. But look around. His government agencies are flooding with corruption. And before it blows up into his face, he used the SUNA to tell the story as if he is the hero who uncovered the mess to save himself while deflecting the blame on others. Let's not be made stupid. How many times must we let the same family treat our country like their personal piggy bank? How many times must we trust the same name and expect a different result? If we truly love our country and children, then we must break this cycle. We are on the verge of exposing the biggest corruption scandal in the Philippine history. Okay. Gusto ko pong komentuhan yung sinasabi kay ni Manong Chavit na pinapatahimik nila ako, no? Pero hindi ako natatakot. Hindi ako titigil sa pagsisiwalat sa labang ito. Yun yung mga punto na gusto mangyari ni Manong Chavit. Ang laki ng problema dito ni Bongbong para sa akin. Dahil hindi talaga ito titigil. Araw-arawin niya talaga. Iba na kasi ngayon may social media Tingnan mo yung post ni Manong Chavit na to. Sa social media lang naman niya pinost. Sa kanyang FB page. Kinuha ng mga media, kinuha natin. Mabilis. Naipakalat ang kanyang mensahe sa mga Pilipino. Lumaban tayo, lumabas tayo. Yan yung mga paghihikayat ni Manong Chavit. Tapusin na nato yung kahibangan na to. Tigilin na natin ito. Itong cycle na ito, na puro pangluluko lang ang ginagawa sa bayan ng apelyedong ito, apelyedong Marcos. Ito'y mabigat. Bakit? Kasi sabi ni Manong Chavit, yung cycle na ito, kailangan mabuwag na to. Paulit-ulit na lang tayo niloloko. Sila pa rin. Parehong pamilya pa rin. Itong gumagawa na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Iwan ko lang kaya, kung ang mga Pilipino ay magising ba? Kahit yung mga supporter ni Bongbong Marcos, putang ina, ang tanga ng mga yan Yan ang pinakabubong mga supporter sa lahat. Yung nangyayaring korupsyon ngayon pagdating sa budget, walang kasalanan si Bongbong, ginawa pang hero, anak ng kagwang. Mga siraulo mga yan May mga busal kasi, tama si Manong Chavit, may mga trolls, bilyon-bilyon Pati yung mga ensaymada vloggers, anak ng kagwang. Ano ba klaseng ipinaglalaban ho ninyo? Ang Pilipino, harap-harapang ginahasa na ho ng Marcos admin. Bakit ba si Manong Chavit? Putak ba yan ng putak? Halos araw-araw bira ng bira kay Bongbong Marcos? Kung wala siyang nakita na hindi ka aya-aya, wala siyang nakitang kababalagan, meron Tandaan nyo, taga-Ilocos yan. Kayong mga loyalista, mga bubunista, kung sumuporta kayo kay Bongbong Marcos, mas lalo na ho itong si Chavit Singson. Nagsunog ng pira yan. Milyon-milyon, baka bilyon pa nga, ang sinunog na pira para lamang ipanalo itong si Bongbong Marcos dahil sa pag-aakala niya na i-redeem yung apelyedong Marcos na sirang-sira ng kanyang tatay at ng kanyang nanay na si Imelda, buhay pa naman yan. Na binigyan ng ni Tatay Digong parang benepisyo na wag mong ikulong yan kasi matanda na, pero si Tatay Digong pinakulong. Sana si Chavit na nahimik na lang. Kung okay pa si Bongbong Marcos, hindi nga okay. Ang bayan lumubog na sa baha. Lumubog ka na nga sa baha, lubog ka pa sa utang. Bagsak pa ang ekonomiya. Ito si Manong Chavit, negosyante yan Alam niya ang takbo ng ekonomiya. Siguro nabahala na talaga po siya. Bakit ganito? At nahiya na rin ho siya. Di ba kamakailan, humihingi siya ng sorry. Sabi, sinsya na po kayo, humihingi po ako ng tawad sa inyo na nakumbinsi ko kayo na iboto natin si Bongbong Marcos. Akala ko kasi magbago na. Yung pala, mas malala pa sa kanyang tatay at mas kurakot pa sa kanyang tatay. Puta, wag nila manimanin si Manong Chavit. Magaling yan. Baka hindi ninyo naalala. Iyong nangyayari kay Irap, sibak. Gusto kaya ninyong mangyari yan? Puta, ako, malakas yung kumpiyansa ko kay Manong Chavit na may niluluto talaga ito laban kay NGWM. Tuloy po, Manong Chavit. And we should stop now. We should not stop now. Let us not allow the ICI, which was created by the President himself, to control or limit the investigation. Allow different groups to investigate in the ICI. We will not be afraid to ask hard questions. And it should be viewed publicly for transparency. We cannot let them protect his friends and his cousins, his family, and most of all, the President himself. Now that the truth is out, we cannot wait for change. We must force it. Thus, in power will not fix this system. It must be the people. First, to our farmers and workers, demand accountability. Your fields are still flooded. Even after billions have been spent, your roads keep collapsing after every storm, and your towns still sink in mud. Second, let the student lead. Stand up, organize, and lead the peaceful but powerful
movement. This is your future. They are stealing. Stand united. When the youth stand united as one, no power can silence them. Third, and I appeal to all politicians. Politicians should set aside ambition. Forget followers. Forget alliances. This is no longer about politics. This is about restoring the nation's honor. Those who still have integrity, speak now. History will remember the few who stood up and forget the many who stayed silent. Fourth, the police and armed forces stand with the people, not with the powerful. You swore an oath. Stop muna tayo dun. Gusto ko po yung sinabi ni Manong Chavit, mga kabataan, mag-ingay, sama-sama, gumawa kayo ng movement na mapayapa pero makapangyarihan, malakas, powerful. At ang mga politician, wag na kamakialam, suporta na lang, hayaan natin ang mga kabataan. Maganda po yung sinabi ni Manong Chavit. Ang problema ko kasi natin ngayon, merong nag-i-impluwensya sa mga kabataan na maling direksyon, maling ideolohiya. Itong mga kaliwang grupo, akbayan, kabataan, pantilis, anak nagkangguwang talaga. Oh. Ito yun sila eh. Ito yung sagabal. Ito yung balakid sa mga nangyayari ngayon. Sila yung nagda-divert ng totoong may kasalanan sa bayan. Nagugulo eh. Hindi na natin natutumbok kung sino ba talaga ang dapat managot. Kasi hinahatak si Inday Sara, ang tanga ninyo. Kaya kami po nananawagan, ako kasama ko kay Manong Chavit panawagan, na tayong mga Pilipino, mga kabataan, kailangan hubuksan po ninyo ang isip ninyo. Ang totoong may kasalanan po, si Bongbong Marcos, out po ang mga Duterte. Walang pakialam ang mga Duterte dyan. Walang kinalaman. Hindi si Vice President Inday Sara ang may kontrol ng budget. Ang may kontrol ng budget sa ating bayan, taon-taon sa Pilipinas, Martin Romualdez Saldico, Bongbong Marcos, sila po yan sa last 3 years. Sila ang may pakana ng lahat yan. Na bakit mo sisihin ang mga Duterte? Dapat isang panawagan natin. Wala nang political color ito. Kasi itong mga animal na mga komunista, mga kabataan party list, putang ina ninyo, puro political color yung nasa isip ninyo. Duterte talaga, hinahatak ko. Alam namin galit kayo sa mga Duterte. Pero baka naman po pwede, isit aside nyo yung galit, na wala namang kasalanan yung Duterte. Tumbukin natin yung may mga kasalanan, anak ng kamuti. Kasi takot kayo. Na pag bumaba sa pwesto si Bongbong Marcos at mapaalis, ang Duterte yung babalik. Yun lang simple lang nakikita natin. Ang tanong, kung magpapairal yung ganyang prinsipyo ho ninyo, puta, hanggang kailan yung pagtitiis natin? Kaya ako nananawagan sa mga artista, mga matatalino naman kayo, kayong mga nag-aaral din sa mga universities, puta, mag-isip nga ho kayo. Huwag nga ho kayong magpadala dito sa mga grupo na dekada ng ipinaglalabang ideolohiya na puro problema pa rin ang hatid sa bayan. May nangyari ba? Wala. Puro kalukuhan, puro panluloko, puro pagda-divert. Puta na kung gusto tayo, gusto ninyo, ang solusyonan ng problema dito, tama si Manong Chavit, magkaisa, walang political color po. Tuloy Manong Chavit. To defend the Republic, not any single politician. When the people protest peacefully, please protect them. Do not prosecute them. For our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution is Section 3, Article 2, which provides, thus, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Reading the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. It says protector of the people and the state. And finally, to all Filipinos, demand accountability at the top. The truth can no longer be hidden, and the people will no longer be silenced. We are not stupid. We deserve better. Our children deserve better. If we stay silent, the truth will be buried again, and our children will pay the price. This is not about politics. It is about true or sober leadership and accountability. If the president cannot face the truth and take responsibility for his failures, he must step aside for the sake of the nation. A voluntary resignation would not be a humiliation. It would be an act of dignity, a rare moment of courage that could still restore trust in our institution. Every peso diverted and every project that doesn't exist is not just a waste. It is a loss of life, loss of security, loss of dignity. I urge all of you to rise and speak and to act now so that the truth may guide our country forward. Thank you, and may God bless the Philippines. This is Manong Chavit Singson. Seryoso na dyan si Manong Chavit, pero gusto ko yung word na sinasabi niya. We are not stupid. We are not stupid nga ba? O talagang maraming stupido na mga Pilipino. Alam niyo ho, madali lang intindihin eh. Madali lang susumahin. Ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon, sino ang may kasalanan? Sino ang managot? Tumbok na natin, alam niyo yan. Mga komunista, mga kabataan party list, mga aktivista, alam niyo kung sino may kasalanan. Ang problema, pilit ninyong tinatakpan yung katotohanan. Dinadivert ho ninyo. Lagi ninyong kinukunik yung mga Duterte doon, anak ng kagwang. Nakapag-aral kayo, hindi ninyo alam kung sino ang may kasalanan. Pinag-aral kayo ng gobyerno dyan, mga eskular ng bayan. Puro Duterte na sa utak ninyo. Putang ina.
Marcos na ngayon. Tapos na yung Duterte. Vice Presidente nga si Inday Sara, walang kontrol sa bayan natin. Si Bongbong Marcos ang singilin ninyo, mga hunghang kayo. Ito yung nangyayari ngayon. Mga estupido. Itong mga kaliwang grupo, mga kabataan, partilis, mga estupido kayo. Kayo yung pasakit sa bayan. Putang liwaliwanag na po ng sinong may kasalanan, Saldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Pilit pa talaga hinahatak ang mga Duterte. Kaya bilib ako dito. Kaya Ma'am Rowena Guanzon. Tinklawan yan, oo, sinabi niya. Tinklawan, dilawan, sinabi niya. Pero, hindi siya nagpalason sa utak ng mga komunistang, aktivistang, mga kaliwang grupo na nililihis ang katotohanan. Yung paninindigan ni Rowena Guanzon nakakahanga. Dahil hanggang ngayon, galit na galit kay Marcos at alam niya ang katotohanan. At pinagmumura ng tudo ni Ma'am Rowena Guanzon itong si Bongbong Marcos at tinawag pang bangag, weak at mag-resign. Puta, ito sana eh. No? Ito yung sinabi ni Manong Chavit. Walang kulay-kulay. Walang political color. Ito sana yun eh. Kung hindi ka estupido, makinig ka dito kay Ma'am Rowena Guanzon. Kayong mga pinklawan, mga bubonista, mga loyalista, mga dilawan. Ito. Pakinggan po natin si Ma'am Rowena Guanzon. Mga kababayan, yung ni Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Kakabukas ko lang ng aking phone. Kita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nag-rally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Correct. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan magalamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Correct. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo, hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Ang putang ama daw ninyo. Simpleng mura, no? Putang ama. Kasi pag minumura ni Ma'am Rowena Guanzon sa sarili niya. Putang ama daw ninyo. Pero may bago na binitawan si Ma'am Rowena Guanzon. Crony, no? Yung crony ni BBM si Martin Romualdez. Alila ni Martin Romualdez si Saldico. Takin mo ha, crony ha. Ibig sabihin, lahat ng kayamanan nanakaw, lahat ng nilimas sa kaban ng bayan napunta kay Martin Romualdez. So yung kayamanan ni Martin Romualdez, kayamanan ni Bongbong Marcos. So si Martin Romualdez ngayon, hinahatak na ho ngayon natin, ng taong bayan na mastermind, alam naman talaga yan, paper trail na lang ang kulang yan eh. Ibig sabihin nito, kung crony si Martin, na sinabi ni Ma'am Rowena Guanzon na mastermind, so mas mastermind itong si Bongbong. Si Marcos ang mastermind kung ganun. Talaga naman. Wala namang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Putang ina, no? No, pinaikot-ikot lang tayo. Kaya itong mga hinayupak na komunista hindi kayang sumigaw ng Romualdez ikulong. Kasi pag ikulong si Romualdez, dali si Bongbong, anak ng kagwang. Tuloy po. Tumigil na kayo, ibalik nyo yung pera namin. Pakulong kayo. Ang dami nyo. Oh, ano yung nasa affidavit ni Diskaya? Yan si Cajola ng CWS party list. Noel, party list din yun. Ano ba kayo mga party list? Hindi lang kami niyang hiya sa ginagawa nyo. Sukang-suka na kami sa inyo. Alam mo, ayaw na makita kayo Ayaw na makita kayo kahit saan. Nakita ko kayo dyan sa House of Representatives sa session hall. Puta kayo. Hindi ko kayo babatiin. Kahit magkamay-kamay kayo sa akin, hindi ko hawakan mga kamay yung mga magnanakaw kayo. At ikaw, BBM, kami pa ngayon sisihin mo, mga tao. Ba't kami nagrarally? Nagrarally kami dahil protesta na namin ito tuloy-tuloy sa administrasyon mo. Hindi mo ba gets? Hindi mo ba rin gets na ikaw ang niraralihan? Hindi gets, Ma'am Rowena Guanzon, kasi bangag nga. Nasabihin man niya yung Ma'am Rowena Guanzon, sasali ako sa rally ninyo, anak ng kagwang. Manhid nga. Manhid na manhid. Hindi gets. Tangina, no? Anong klaseng presidente ito? Hunghang talaga eh. Nagrarally ang taong bayan. Inisip na hindi para sa kanya. Kita na naman talaga, no? Ang kapal ng mukha, sobra-sobra na siguro talagang anesthesia dito, manhid na eh. Saan nakabala sa Pilipinas sa presidenteng ito, puta. Papamura ka talaga. Anong tulungan nyo kami para sa ekonomiya? Bakit hindi ba kami, hindi ba nagbabayad ng tax kada bili namin may VAT? Tangin na kayo. Para tulungan kayo sa ekonomiya, simple lang gawin ninyo. Para gagandang ekonomiya, mag-resign kayo. Boom. Ayan ang tulong namin sa iyo. Para sa ekonomiya, mag-resign na lang po lamang kayo. Yan ang pinaka-the best na gawin mo. Pag nag-resign ka, gaganda ang ekonomiya at ang bayan, kulong kayong mga kurakot kayo. Abay, kung di mo kaya, 3 taon na lang, ganito ka pa rin. Walang new foreign business, walang new capital, wala na nga mapapautang sa Pilipinas, pati World Bank nag-comment na sa iyo. Hindi ka naman gumalaw sa korupsyon kung hindi ka binigyan ng US State Department report, di ba? Dahil tuta ka ng Amerikano. Correct.
O, di ba sinabi ko sa'yo, ano yung customs? Ba't hindi mo yan ginagalaw, BBM? Takot ka? Sino ang patrona ng Bureau of Customs sa mga corrupt dyan, ha? Di mo kaya yung petro nila. Pero ngayon, bubuksan mo na. Kasi, sinama na naman yan sa US State Department report, di ba? Matagal ko na sinabi yan, oo. Kung hindi naman nilagay sa US State Department report yan, tinawagan ka. Salubong na yung kilay ni Ma'am Rowena Guanzon dyan, oh. Umaangat na yung parehong kulay, parang mag-espadahan na eh. O, kilay. Umaangat na yung pareho, galit na talaga kay Bongbong eh. Resign ka na, BBM. Sinabihan ka. Sukdulan na yung korupsyon dyan sa Pilipinas. Hindi mo na yan kakayanin. Hindi ka pa lumabas at nagkukunwaring ikaw ang nakadiscovery. Ito namang si Auntie Claire. Ano ba yan, presidente mo? Ano ba yan? Ano ba yan? Bangag. Sino yan? Tingin mo ba yan sa kanya? Si Superman? Super pulburon. Kaya lang naman ikaw lumabas dyan sa BBM eh. Dahil sa US State Department report ngayon, galawin mo ang customs. Hindi ba mabablock ka na naman? So ang sawa na kami, BBM. Maawa ka sa mga tao. Kung hindi ka naawa, umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan, pinang ama mo. Umalis ka na dyan, pinang ama mo. Ngayon mo, galit-galit na talaga yung ganyan. Si Ma'am Rowena Guanzon, ganyan na damdamin niya. Na alam mo yung kulay sa lubong na talaga. Galit na ho talaga. Manhid lang talaga si BBM. Si Claire Castro, hindi na nga niya alam paano depensahan si BBM. Kasi nga, wala eh. Kita mo talaga yung pagkapalpak na leader ni BBM. Kita mo yung pagkatao ni BBM. Siya yung presidente na isusuka pa ng taong bayan. Sinuka na nga, isusuka ka pa lalo. Oh, ito, bago tayo dudugtong dun sa baka makalimutan natin yung pagiging sino bang hindi magagalit, no? Saldico, Martin Romualdez, wala pang kaso. Saldico, pati pasaporte, hindi pa kinansila. Alam na nila na maraming ninakaw na pira sa bayan, hindi pa rin pinupulis. Talagang maraming magagalit. Pero ito, may latest po tayo na update. Chopper po ni Saldico, spotted po sa Sabah, Malaysia. Narito po. Namataan sa Sabah, Malaysia ang ilang helicopter na pag-aari raw ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon sa ulat ng Billionaire.com, ang mga luxury chopper konektado daw sa mga kumpanyang Nisibis Aviation at Highton Construction Development Corporation. Kabilang sa mga aircraft ang Augusta, Westland at Bell Helicopters na may kabuang halaga na humigit kumulang 2.7 billion pesos. Maari umanong nag-exit ito sa Southern Palawan patungo sa Sabah, Malaysia. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, na sinubukan ng mga kumpanyang konektado kay CONA de-register ang mga helicopter. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, patuloy ang pagtugis ng gobyerno sa mga ari-arian ni Ko. Kabilang ang mga bank account, luxury properties, sea vessels at aircraft. Matatandaan si Ko ay nagbitiw sa Kongreso noong nakaraang buwan sa gitna ng mga aligasyon kaugnay sa flood control scandal. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik sa Pilipinas ang dating mambabatas na sinasabing lumipad patungo Estados Unidos para magpagamot. 3 billion yung air assets Meron pang sea vessels, so ibig sabihin may mga yati pa itong hinayupak na to. May mga mansion pa. O ngayon sinasabi yan, hinahanap na po yung mga assets na yan, pero hanggang ngayon wala pa rin pong wala pa rin kaso itong si Saldico. Talagang nakakainit at nakakagalit. Anong klaseng gobyerno ho ito? Kaya dapat tama yung panawagan ni Manong Chavit at saka ni Guanzon, mag-resign ka na, animal, weak leader ka. O ngayon, galit na rin ang mga negosyante kay Bongbong Marcos. Paano di magagalit? Bagsak ang ekonomiya, putya. Kagahapon, Philippine Stock Exchange Index report, bagsak na lahat, Market closing as of October 27, tingnan mo, pulang-pula lahat. Lahat, all shares bagsak, financials bagsak, industrials bagsak, holding firms bagsak, services bagsak, mining and oil bagsak, property bagsak. Putang ng bagsagan, pulang-pula. Kaya galit ng mga negosyante, dito kay Bongbong Marcos, Ano bang gagawin natin? Hintayin ba natin talagang babagsak pa tayo ng todo bago kayo mag-ingay? Wala, budol-budol yung gobyerno ito, anak ng kagwang O ito yung sagot ni Claire Castro sa mga negosyante. Well, unang-una, noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from... Ito pala, sorry. Wala yun. Ito. Sinagot ng Malacanang ang panawagan ng mga negosyante at mga manggagawa kay Bongbong Marcos kaugnay ng korupsyon. May nanawagan din na magbitiw sa pwesto ang Pangulo. Nagbabalik si Manan Enriquez. Mahiya naman kayo. Sa kanyang sona noong Hulyo pa, ibinulgar ni Pangulong Bongbong Marcos ang anomalya sa flood control projects. Pero hanggang ngayon, usad pagong pa rin daw ang investigasyon. Sa open letter ng business at labor leaders kay Pangulong Marcos, parang kontento na raw sa lookout bulletin sa halip na hold departure order laban sa mga posibleng sangkot. Sa halip din daw na transparent hearing, closed door ang ginawang investigasyon. Ang gusto nilang i-certify as urgent ang pagbibigay ng contempt power sa Independent Commission for Infrastructure. Pero sagot ng Malacanang, ang dami nang nangyari sa investigasyon mula noong Hulyo. Pero hindi raw pwede basta-basta maglabas ng hold departure order. Nandiyan na po yung mga freezing of assets ng order ng AMLAC. Nandiyan na rin po ang mga pagsasampa ng kaso. Ang whole departure order, ang mag-i-issue po niyan ay korte. Ulol! So dapat malaman po nila na lahat po ng ginagawa ngayon ng administrasyon at ng mga law enforcement agencies ay naaayon sa batas. Binigyang diin Huwag mong gawin tanga, Auntie Claire, ang mga negosyante. Tanga mo. Merong ginagawa, freezing assets, sino? May kaso, sinong kinasuhan? Ang gustong makasuhan ng mga negosyante, si Saldico at si Martin Romualdez. Sinong kinakasuhan ninyo? Mga diskaya lang. Sinong kinakasuhan ninyo? Mga district engineer. Tanga nyo. Hindi yan yung gusto namin. Ayaw namin ng sapsap dilis. Gusto namin balyena. Gusto namin mga buhaya. Mga sindikato. Hindi nyo kaya yan kasi tamaan si ng Bongbong. Malacanang na kahit ang NBI wala namang contempt power pero nagagawa ng maayos ang trabaho nila. Unang-una po,
Ang NBI po ay isang investigative body, pero wala silang contempt powers. Pero bakit sila nakakapag-imbestiga at nakakapag-file ng kaso? Meron o wala man contempt powers ang ICI, makikita po natin na sila naman po ay pinupuntahan ng mga pinapatawag nila. Marami po ang maaari magpasubpina. Kung hindi raw tumugon ang pinatatawag ng ICI, hindi na raw yun kasalanan ng body. Pwede na raw silang kasuhan kahit hindi narinig ang panig nila. Hirap na si Auntie Claire Edipinsa Singiwim. Mga negosyante na pumalag, putangin na talaga, malapit na kayo, kunti na lang. Tama yung sinasabi ni Tatay Digong, there will be a day of reckoning, kunti-kunti na lang, babagsak kayo sa kumunoy, at ang mga Pilipinong magagalito sa iyo ng tuluyan. Kagaya ho nito, mamantakin mo, magkano na palitan ng piso kontra dolyar, ito yung patunay, na bagsak ng ekonomiya, bagsak ang liderato ni Bongbong Marcos, ito yung bunga ng korupsyon. Mag-59 na yata ngayong araw ho ito. Kaliwat ka ng korupsyon, kaliwat ka ng pangungurakot. Sabi nga ho ni Sandro Marcos na budlating yung mata, the peso is weak because the dollar is strong. Anak ng kagwang. The dollar is strong because the peso is weak. Los ninyo. Kaya ho, itong gobyernong nangangiwi ang panga, talagang isusumpa ito at isusuka ng taong bayan. Na sana ito makatulong po itong post na ito ni Alex Bonifacio sa mga Pilipino. Ito dagdag lang, para hindi malihis ng landas. Itong mga Pilipino, lalo na yung mga sumasama sa rally na walang direksyon. Direksyon papuntang impyerno yung ginagawa ninyo eh. Sabi ni Alex Bonifacio, Ferdinand Marcos Jr. is trying to make it look like the DPWH. And these kayas are the big fish. Putang ina no. They're not. Martin Romualdez and Saldico butchered the budget and Bongbong Marcos Jr. signed it into law. Anyone with a bit of sense knows who the butandings are in this place. Putang ina, tanga nga eh. Nalilihis eh. Yung totoong may kasalanan. Alam po yan ng taong bayan kung sino ang mastermind. Alam po ng mga Pilipino kung sino may pakana ng lahat ng ito. Si Bongbong Marcos ang dapat singilin. Si Bongbong Marcos ang dapat managot. Hindi po pwedeng takasan ni Bongbong Marcos ang kanyang responsibilidad bilang isang Pangulo. Command responsibility. Tanga ba siya na pumirma lang siya ng General Appropriation Bill at nagiging gaa? Pinagmalaki nyo na binabasa nyo yung GAB. Nagpupuyat kayo, kaya nangabudlat na ang inyong mga mata, mga hinayupa kayo. So ngayon, sinong may kasalanan? Diskaya, DPWH? Putangin na, sila ay mga accessories of the crime. Sila nga dapat ay magiging state witness. Malalagay sa Witness Protection Program. Bakit hindi na-imbestigahan lahat ng mga sinasabi na diskaya ng mga kongresista? Ang tanga ng gobyerno, ang tanga ng Pilipino. Kung magpadala po tayo sa sayaw, sa drama ng mga sindikato, alam na po natin kung sino ang mastermind. Huwag na po nating ibahin ang ating nalalaman. Huwag magpadala dito sa mga buhaya, mga binayaran nilang mga rallyista. Good luck sa atin.